Kasi meron akong ano dito, parang konting pag-usapan. Di ba yung mga artista po, tsaka yung mga celebrity, yung mga sikat sa labas, meron silang, nag-hire sila ng publicist or manager, right? Yung nag-handle ng kanilang information, yung kanilang past, yung kanilang information, kumbaga sinisecure nila yun. Actually, mga artista nagpapalit pa ng pangalan di ba? Para maging accepted sila sa mundo. So, yung kanilang manager, yung kanilang publicist, yun yung nagiget ng kanilang information para magkaroon sila ng lifestyle makeover. Kumbaga, importante sa kanila na lumabas yung artista na maganda yung past niya, hindi lumabas yung mga bulok ng buhay nila, right? Kasi kailangan good standing sila sa kaya nga minsan, di ba yung mga artista, minsan may mag-leak na ganito, scandal pala yung ganito. So, nasisira yung image ng mga hinahandle nila, ng mga minamanage nila. So, meron yan, celebrities, meron yan, presidente, meron yan, mga high-ranking officers, meron yan, mga CEOs ng large corporations, companies, meron lahat yan. People who maintain and manage issues, errors, rumors, they are the one that make sure you have protected identity. Kasi yun po yung kanilang job. Are you following? So, if you're going to read in your Bible, and alam niyo po, lately, I'm so excited reading my Bible because last 8 class, we have topic yung from shadows to substance, right? So right now, when you read your Bible, lagi mo lang tignan, hanapin lagi yung picture ng cross. Last Sunday, afternoon, nakita po natin yung picture ng the born right child for the right blessing. And that is the picture of the cross. Because kinross ni Jacob yung kanyang kamay. So you can see in the Old Testament, even in the beginning of the book Genesis, we are all seeing windows and pictures of the work of the cross. Amen. So, and a lot of people, nasashock sila pag binabasa nila yung Bible kasi akala nila, when they read the Bible, they think of what they need to do, the things I should do and I should not. Diba? Lalo na, for example, ikaw na medyo meron kang problem, ano ba dapat kong gawin? Bakit nangyayari sa buhay ko to? Hanap ka ng verse sa Bible na medyo para mag-straighten up ka. Hanap ka ng mga things to do sa Bible. But it is absolutely not the Bible. The Bible is not, when we read the Bible, it is not the things you will do and not to do. Kasi pag ganun ang mindset mo, you are actually picking up from the wrong tree. You are picking fruits from the tree of the knowledge of good and evil. When what you need to do is when you read your Bible, you need to pick up from the tree of life. Look for the grace of God sa Bible. Amen. Do not find anything that you need to do this and do that, do this and do that. Kasi mapapagod po tayo. Amen. Even the world offers that thing to us. This is what you need to do. This is, even other religions, na-offer po yun sa atin. Amen. So, that is not your Bible. Sabi mo sa katabi mo, that is not your Bible. That is not your Bible. Kasi yung Bible natin, puro stories po yan that talks about the substance. Sabi ko nga, nakayo ako, pero yung shadow ko, it is the Old Testament. But I am Jesus, I am the substance. So when we look in the Bible, we see stories of people talking about one person, and His name is Jesus. Amen. So if I am God, tapos ako ang manager, the people I would yung mga pipiliin kong tao na ilalagay ko sa Bible, kung ako po yung God, salamat na lang at hindi ako, I must likely pick up person na perfect. Siyempre, gagawa na nga lang ako ng libro. Hanap na ako ng maayos. Hanap na ako ng walang bad reputation. Hanap na ako ng buong pamilya. Hanap na ako ng perfect. Right? Hanap na ako ng maayos. Yung alam kong hindi gagawa ng kalokohan, right? Kung alam ko may bad reputation siya, bakit ko pa siya ilalagay sa Bible? Kaya sabi ni David, di ba? You know it, Lord. Alam mo, Lord. Alam mo sa libro na magkakasala ako. Alam mo, Lord, na magkukumit ako ng adultery. Alam mo, Lord, na magkukumit ako ng murder. Yet, the moment I woke up the next day, you still on my side. Amen. You still stood beside me. You're still with me. You still love me. Kaya nga, napaka-iskandaloso ng pag-ibig ni Lord sa atin. Amen. So, kung ako tatanungin
Yung maayos. Gusto ko yung perfecto, guwapo, of course. Yung identity niya, the best for the Bible. Para wala na tayong masyadong pag-usapan pa because syempre gusto natin, kahit naman yung mga manager, gusto nila, ang i-manage nila yung alam nila may potential, alam nila maayos, hindi sila magkakaproblema. Are you still here? But there is this woman in the Bible that not only gets a chapter in the Bible, ito po yung kanina minameditate ko. Meron isang babae po sa Bible she does not only get a chapter, kasi meron siyang chapter sa Bible, in the Old Testament, she is also in the genealogy of Jesus. So nakita ko, nandun siya sa isang chapter ng Bible, tapos nandun din siya sa genealogy ni Jesus. Then, she's one of the only two women mentioned in Hebrews 11. Isa siya dun sa dalawang babaeng minention lang sa Hebrews 11. And she is actually, sorry for the term, she is a bad woman, she is a dirty woman, she is a no reputation woman. Okay? But God chose her. Amen. That woman did not choose God. Hindi pinili ng babaeng yan si Lord. Si Lord ang pumili sa kanya. Amen. Amen. So tonight, we will be talking about, sabihin mo sa katabi mo, Rahab. Rahab. Si Rahab sa Tagalog. Rahab. Okay? So, Rahab. the title of the... Graham? Graham? Hindi, Rahab. Rahab. It is the gospel according to Rahab. When we talk about the gospel, alam ko po, marami na po dito, you know what I mean when I say the gospel. When we talk about the gospel, it's all about the good news. Hindi siya good news na meron kaming bad news. Or meron siyang bad news na meron good news. Amen. Good news lahat. Amen. Hindi siya may halo. Right? Hindi pwedeng, may balita ako sa'yo, anong gusto mo? Good news or bad news? Hindi. The gospel is all about good news and it is defined as the truth to be good gospel. Nakarinig na ba kayo ng balita na, totoo yan? Wala, hindi totoo yan. Hindi ako maniniwala dyan. Hindi pwede. Sobra naman yan. For example, tatawag ka, nanalo ka ng loto. Ilang million ba ngayon ang tayaan ngayon na mananalo? Sabi natin, 100 million na tinawag ka, Brother Rafi. Kaso hindi ka naman tumaya. Pero nanalo ka. Is that a too good to be true? Good news sa'yo? Is it? Kasi hindi ka nga tumaya eh. Imposible. You know what? That is the gospel. Kapag ang tao, pinili siyang gospel at hindi nagtanong ang tao, totoo kaya yung sinasabi na mukhang may tama ng konti yung kanilang doktrina. We are actually preaching the good news. Because the Bible says, even Paul was hated inside the church. Why? Paul is preaching the good news, undiluted, unadulterated gospel. And the gospel is good news. Amen. Iskandaloso po ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kagaya ng ginawa ni Jacob, right? Hindi pwede. Diba? Nagwala si Joseph. Hindi pwede yung ginawa ng daddy niya. No, not this way. Not so, Dad. What are you doing? You cannot do that. Hindi yun natin tradisyon. Hindi yun aking nalaman. Hindi tama yung ginawa mo, Dad. Kasi ang panganay, siya ang panganay. Siya dapat ang i-bless mo. Unfair yan. Unfair. Hindi pwede yan. Ano sabi ng daddy niya? Not so. I know my son. I know. Why? That is the scandalous love of Jesus. Amen. The deserving hand for the undeserving. And that is our place. Amen. He looks into his son, Jesus, the deserving. He lifts up his hand, hindi yung kanyang deserving hand, ang kanyang pinatong kay Jesus. His left hand, wrath, judgment, punishment. Amen. The sin of the world, your past, your present, your future sins are all given on Jesus. And the blessed hand, the double portion hand, was upon you and me. Amen. That is the scandalous love of Jesus. Amen. That is the gospel. Amen. Hallelujah. Wala akong halo yan. Walang miss. That is the true gospel of Jesus. And napakaganda ho ng story nito. Though short lang po siya. I don't know kung magiging short by the revelation of the Holy Spirit tonight. Kasi sa Bible, nakikita natin puro windows eh. Pagbukas mo pala ng Genesis mo, if you have in your mindset na you will just look Jesus sa Genesis pa lang, I am sure
I believe with all of my heart, you will see Jesus. Amen. If you just open up your Bible, I encourage you, alam niyo po, ito ha, this is the prompting of the Holy Spirit tonight. Yung pong pinipreach ko dito, kayang-kaya niyo pong makita yun sa sarili niyong mga mata, spiritually. I'm saying this to you because I really don't want na pagdating ng panahon, I'm just feeding and feeding and feeding you because I believe with all of my heart. The Holy Spirit that is in me is also in you. The Holy Spirit that is in you, that is in me, is also the Holy Spirit that raised up Jesus and resurrected Jesus from the dead. Amen. That is the same power you have. So the open eyes I have, you also can have it. Amen. You just need to open your Bible and see Jesus in your Bible. Amen. Hallelujah. See the beautiful face of Jesus. Like this is story, Joshua 2 verse 6. This is Rahab. Si Rahab po, isa po siyang prostitute. Okay? Isa siyang Tagalog, patutot, right? Harlot. Okay? Verse 6, but she had brought them up to the roof. Sino to? Yung dalawang spies. Kasi pinaspy yung kanilang lugar kasi tinake over nila. So may dalawang spies, pumunta sa lugar nila, ang sumalubong si Rahab. Okay? Brought them up to the roof and hid them. Tinago niya sila, yung dalawang spies, that she had laid in order on the roof. So, verse 7, so the man pursued after them on the way to the Jordan. Ibig sabihin, yung mga spies, hinahabol nila. Kasi hindi pwedeng may spies sa bansa, right? Magkakaroon ng gulo. So, yung mga soldiers, hinahanap itong dalawang spies na to. Ang ginawa ni Rahab, tinago niya sila sa bubong. Okay. And the gate was shut as soon as the persuaders had gone. Sabi nga ni Rahab, actually, hindi ko sila pinatuloy, something like that. Alam ko, nung palubog na yung araw, lumabas na sila. So, ginawa ng mga soldiers, hinabol. Parang niligaw niya yung mga spies. So, verse 8, before the men lay down, she came up to them on the roof. So, pinuntahan na ni Rahab yung dalawang spies and said to the men, I know that the Lord has given you the land. So, this is Rahab speaking. Alam ko, binigay na ng Diyos sa inyo itong lugar na to. And that the fear of you has fallen upon us and that all the inhabitants of the land melt away before you. So, she is called Rahab. Siya po ay isang prostitute, harlot. So, just to put emphasis. So, kung yung dalawang Hebrew men nagpunta doon, sabi ko nga, bakit kailangan pa na doon kay Rahab na prostitute? Ang dami namang pwedeng puntahan, right? So, the Lord is so good. Why? Because hindi nila pinili si Rahab. Si Lord ang pumili kay Rahab. Amen. Si Lord ang pumili kay Rahab. So, for your information, yung kanyang pinuntahan po ng dalawang spies na yon sa bahay ni Rahab, hindi po siya bahay. It's actually an inn. It is a motel. Motel-hotel. So, sabi ng Bible, nandun si Rahab nakatira and meron silang ginagamit na symbol na siya ay prostitute. Meron silang red scarlet robe na hinuhulog sa window. It means nag-offer siya ng flesh. Okay? So, nandun lang yung sa window nakasabit. So, that is parang sa barbero po, di ba? Yung barbero meron siyang blue tsaka red na umikot. Pag may nakita kang gano'n, ibig sabihin, barbero, nagugupit sila ng buhok. So, parang gano'n ho yun, yung red scarlet na robe, nakasabit po yun sa window ng building. It means, she is a prostitute by offering some flesh. So, Rahab lived in an inn. So, lahat ng tao doon alam na harlot siya, alam na prostitute siya, of course. So, God had chosen her. The two spies did not choose her. It is God. Amen. It is God. So, God chooses people by grace. Amen. Si Lord, hindi mo maisip Kung baga talagang, pag pumili talaga si Lord, matindi. Sabi ko nga kanina, di ba? Kung sa Bible lang, i-lay down ko po sa inyo kung mga writers ng Bible, murderers, right? Adulterers, killers. Yan ang majority ng authors ng Bible. Moses, he is a murderer. He is the author of the Torah. At ang Torah, yun lang ang Bible ng Jerusalem. Pero sinong author? Si Moses.
a murderer. Parang nag-murder. Di ba pinatay po niya yung Egyptian? Right? Tinagtanggol niya sila. Natay niya, he's a murderer. Yet he's the author of the first 5 books of the Bible, even Paul. Amen. Hallelujah. So, God chooses people by grace. Dysfunction people. Worst that you can think. Unrighteous people, the worst of society, yet God chose her, and this is the gospel according to her. Amen. Can we start? Verse 9. Sabi ni Rahab, I know. Sabi natin, I know. I know. Sabi ni Rahab, I know that the Lord has given you the land. I know. Pakinggan niyo po ako, amen. So, faith does not speak of the now. I want you to take hold of this word kasi very powerful to. Nakatulong po sa akin to kanina. Faith does not speak of the now. So when we talk about faith, hindi ho yung pinag-usapan ngayon. Ang faith hindi ho yung pinag-usapan yung bukas or in your future. Faith speaks of what is already done. Amen? So if you want to see your healing, faith speaks of the things that are already done. Do not speak of your healing now. Do not talk about your healing tomorrow. You'll be healed. No. You are healed. Amen. If you want to be your bills to be paid, faith is not of now. Faith is not of tomorrow. Faith is the things that are already done. Paid. Amen. That's the way you look sa faith. Amen. And that is so powerful. Amen? That is so encouraging. And the Holy Spirit whispered it to me in the morning. And sabi ko kay Alex, let's pray. Let's pray. We have the Word. Hallelujah. And we are really crying because we have so many struggles lately. But then, that is the Word. Amen. Meron kaming kailangang i-dispose. Sabi ni Lord, huwag mo sabihin na dino-dispose mo. Sabihin mo na dispose na. Amen? Hallelujah. That is faith. Sabi ng Bible, amen. Minsan kasi kala natin palagi ang faith yung kailangan yung nahawakan mo. No? Amen. Huwag ho tayo mag-focus sa mga nahawakan natin. Mas eternal mga bagay na hindi nahawakan. At least powerful. We are a spirit being. Amen. Hallelujah. We need to know how to access spiritually. And sabi mo sa katabi mo, you have a great faith. You have a great faith. Hallelujah. So, sabi ng ni Rahab, I know that the Lord has given you the land. Alam ko, binigay na ni Lord sa iyo yung sagot ng lahat ng tanong mo. Alam ko, binigay na ni Lord sa iyo lahat ng pambayad ng tuition ng anak mo. Alam ko, bayad na lahat yan. Alam ko, magaling ka na. Alam ko, tapos na yung problema mo ngayon. Inaayos mo yung relationship mo. Tapos na yan. Sabi ni Rahab, I know. And she is speaking for a non-believer side. I know. Yet, she says, I know. Amen. Hallelujah. Verse 10. For we have heard. Sabi ni Rahab, narinig ko kasi. At ang sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing the word of grace. The word of Christ. Amen. It's not the word of the law. It is, the Bible says, hearing and hearing the word of Jesus. And Jesus is grace. So hearing and hearing the word of grace, that will give you faith. Amen. Hallelujah. So, verse 11, as soon as we heard it, sabi ni Rahab, nung narinig ko to, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. Why? For the Lord your God, He is God. Sabi ni Rahab, kasi yung Diyos nyo, Diyos siya eh. Kasi yung Diyos mo, totoo eh. Amen. Hindi lang Diyos nyo, Diyos in the heavens above and on the earth beneath. Sabi ni Rahab. For the Lord your God, He is God. So this is Rahab's confession. A confession of a prostitute. Amen. Listen to what she is saying. For the Lord your God, He is God. She is actually saying, kay banker ka, prostitute ako.
Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Amen. Ano man ang sitwasyon mo, ganito man ako, your God, my God, can save. Hallelujah. So for the Lord your God, He is God in the heaven above and on the earth. Verse 12, now then, please swear to me by the Lord that sabi niya sa kanila, pangako niyo sa akin kasi naging mabait ako sa inyo. Pwede ba maging mabait din kayo sa akin? Sabi niya, verse 13, that you will save alive my father, dami request, mother, brothers, sisters, and all who belong to them and deliver our lives from death. And the man said to her, our life is yours, even to death. And so on and so forth. Verse 17, the man said to her, we will be guiltless with respect to this oath of yours that you have made us swear. Verse 18, behold, when we come into the land, you shall die. Ito sabi sa kanya. O sige, pwede na yung request mo. Tatay mo, nanay mo, kapatid mo, lahat ng kamag-anak mo. Sige, nire-request niyang maligtas for salvation. Okay, do this. You shall tie the scarlet cord in the window. Tali mo lang, ihulog mo lang yung red scarlet rope sa bintana. Through which you let us down, and you shall gather into your house, your father, your mother, your brothers, and all your father's household. The Bible said, Rahab hid those 2 spies for 3 days. The picture of Jesus. Amen. Yeah. Hallelujah. And thank you, Jesus. So, go with me to Joshua 6:22. The Gospel according to Rahab. Amen. So, thank God, hindi niya ako pinili kasi mabait ako. Thank God, hindi niya ako pinili kasi maayos ako. Or kasi walang bulok sa buhay ko. It's only by His grace. Amen. Kagaya ni Rahab. So, Joshua 6:22-24. But to the man who had spied out the land, Joshua said, go into the prostitute's house and bring out from there the woman and all who belong to her, as you swore to her. Verse 23, so the young men who had been spies went in and brought out Rahab and her father, mother, brothers, and all who belong to her. Salvation for her household. Kaya nga pinapangako ko po sa inyo, it's not me promising to you, it is the Word of God. Amen. As you believe, your whole household will be saved. It is not your problem kung yung relative mo hindi pa nakakilala kay Lord. Sabi ko nga sa'yo, at the moment of death and life, aksidente siya, death and life, God, Jesus could just appear and say, hey, I'm Jesus. I believe in you. He is saved. It's not for you, amen? Because kagaya lang yun nung nasa kulungan sila. Tapos, they were singing, and then there's an earthquake, right? Tapos, an earthquake, tapos labas sila lahat, takas lahat yung mga prisoner. Magpapakamatay yung nagbabantay. Papatayin niya ng sarili niya, bakit? Makakatakas lahat yung prisoner. Ano sabi sa kanya ni, if I'm not mistaken, Paul? One, anong gagawin ko para masave ako? Believe in the Lord, and you shall be saved. In your whole household. All of the things that are happening in the Old Testament are all shadows of the substance. We have Jesus. They have the shadow. We have the substance. Amen. They have the shadow. We have Jesus. They have the picture. We have the reality. Amen. So kung ano man ang kayang gawin ng blood ng bulls and goats, how much more the precious blood of Jesus Christ. Yes, amen. So believe with all of your heart. Believe in the Lord. All your relatives, your father, your mother, your sisters, they are all saved in Jesus' name. And everybody said? Amen. Amen. So let us go. Hebrews 11:31. So this is the Hall of Fame. Hebrews to di ba? Ito yung, dito nakasulat yung Hall of Famer ng mga faith person. Diba? Si Abraham. And only 2 women mentioned here. Ito sila. Si Sarah. Alam naman natin, ang asawa niya. Man of faith. Si Sarah, mother of Isaac, the son of promise. And we have Rahab, the harlot, the prostitute. We have Sarah. Woo! Diba? As Isaac, the son of promise. And we have Rahab, the harlot.
Faith Hall of Famer. And verse 31, sabi niya dyan, by faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe when she had received. Sabi natin, receive. Receive. Amen. Sabi natin, receive. Receive. So, anong ni-receive niya? The spies with peace. Amen. So, Rahab received the spies with peace. So, let's go to James 2:25. Just want you to see na hindi lang mo siya nandoon. I just want you to see how Rahab is so powerfully written in the Bible. Amen? James 2:25. Nandito na naman si Rahab. Likewise, was not Rahab the harlot also justified? Sabi mo, justified. Justified. Alam na po natin yan. Alam ko, I believe with all of my heart, I'm always speaking this to you, that justification means you committed murder, you will be justified as if you did not commit murder. You've been lying, you've been justified as if you did not commit lying. Amen. So, justified means she is a prostitute as if she did not be a prostitute and will never be again a prostitute. So if you have committed some, you think that is the worst sin you have, you have been justified as if you did not commit that sin and you never will commit again that sin. That is justification. Amen. Hallelujah. So justified means he was justified. And why is there justification for her? Kasi wala pa naman siya. She's not living after the cross. Pwede pa tayo maniwala kung we are justified. But she's not living before. I mean, after the cross. She's living before the cross. Amen. Because that red robe, the shadow of the substance, the shadow of the cross. Amen. So the red robe, that red scarlet robe, it signifies Jesus Christ. It signifies the blood, which is a picture of the redemptive work of the cross. So Rahab becomes now who she is not. Ngayon, hindi na siya prostitute. Dati, prostitute siya. A prostitute dati, a sinner, a dirty woman now, sinless, purified, justified, as if never been and will never be again a prostitute. Amen. So that is the cross. Sabi mo sa katabi, that is the cross. So was not Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? So you receive, you are justified. Amen. Who among you received the gospel of grace? Who received Jesus in your heart? You are justified. Amen. Hallelujah. We are easily condemned. Right? Kahit po ako, I am easily condemned. Minsan, pagka medyo may tendencies po ako na sasabihin ko, Alex, hindi naman ako tuturo. Yung mga something like that. We are easily condemned because we are human. Amen? But, when we always think of the cross, the justification of the Lord, it helps us overcome. Amen? So, sabi mo sa katabi mo, huwag ka na. Huwag ka na masyadong nakakondemn. Amen? Dapat yan, as we go on to the message of grace, napabawasan na yan sa inyo. Amen? Amen. Hallelujah. Amen. So, when you have sinned, what you do is you stand up and say, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Actually, even in the midst of your sin, you can invite Jesus in your sin because the Bible says, even your darkest place is not dark to you, Lord. Amen. Kasi pag meron na pong light, wala na akong shadow. This is actually another message. Because I'm talking about you shadows and shadows and shadows. But I will, maybe, the Lord is giving me this revelation later or hindi ko alam kailan, that when you are standing with Jesus, there is actually no more shadows. Because you are standing on a full light. Tingnan nyo dito, hindi naman full yung light kaya you are seeing shadows. Right? Pero kung yung light, in fullness, I am the light of the world. Sabi ni Jesus. There is actually no more shadows. Hallelujah. So, a lot of things sa mind natin, subconsciously, we have been built up religiously by shadows. But the truth is, we are not living in the shadows. We are living in the fullness of the light of Jesus. Amen. I'm just setting things to you up to that moment, up to that message. Amen.
Hallelujah. Para po konti-konti naiintindihan po natin yung Bible. Amen. So, everyone say the gospel. The gospel. The gospel. The gospel. Matthew 21:32. For John came to you in the way of righteousness and you did not believe him. Meron pa siya dito, kasama siya. The tax collector and harlots believe him. Did you see? Kasama pa rin siya dyan. So, let us see some points about the gospel according to Rahab. Meron ako isa dito. Rahab received 2 witnesses. Tingnan natin yung gospel ng grace sa buhay ni Rahab. So sabi dyan, Rahab received 2 spies or 2 witnesses. Christianity is not a religion, amen? It is not you doing good works, then you do good, you do good, you do good, then abot ka na kay Lord. Nag-fail ka ng konti, bawas ng konti. Yung pag-pogi points mo, bawas na naman ng konti, bawas na naman. Hindi po ganun, amen? That is religion, but that is not Christianity, amen? That is not being new. That is not being born again in Christ, amen? So, that is not the gospel. The gospel is about God who loved you and me, who gave up His Son Jesus. So Jesus has done all the work, shouted, it is finished, it is fulfilled, so you will believe and are saved. Yun lang po ang gospel. Amen. It is God who loved the whole world, gave Himself up. Actually, paano ba sasabihin mo? Kung may weakness si Lord, ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yun. Kung may weakness si Lord, ikaw yun. Why? Weakness ka nga niya, He gave Himself up just for you. Amen. If you just, dig up how God loves you so much, kaya nga hindi ka niya matiis eh. Amen. Kaya hindi ba mong iisipin na kahit kailan, na hindi ka sumasabi sa isip niya. Sabi nga ng Bible, di ba? Bilangin mo man yung buhangin sa dagat. Hindi yung matutumbasan kung gaano ka araw. Iniisip ni Lord. Even the last drop of your tears, alam ni Lord. Nakasukat yan sa milig na. Amen. God loves you so much. Always saying to you, I love you, I love you, I love you. Kahit na minsan nagsasawa tayo sa Kanya. Amen. So, hallelujah. Hindi po doctrine na yun, ha? Baka bigla akong ito. Ang weakness ni Lord, tayo. That is from an intimate relationship with God. I know God has a weakness, and His weakness is me. Amen. Hindi niya ako kayang ilisan. Amen. He loves me so much. Weakness niya yun, kaya nga binigay yung buto niya. Sinacrifice niya nga yung heaven para sa akin. Di ba weakness yun? Amen? That is for me. I don't know with you. Amen. Hallelujah. God is so in love with you. Madly in love with you. Amen. You are God's favorite. Amen. So salvation is a gift. Lagi natin tatandaan to. Alam ko po paulit-ulit sinasabi to, pero I want this thing mag-sink in sa inyo. Iba ang reward, iba ang gift. Ang gift, libre yan, wala kang pinagpaguran, binigay ka lang sa'yo. Wala nagregalo sa'yo, tapos sasabihin niya sa'yo, oh, palitan mo yan ha, regalo ko. Ano yan, 15,000, palitan mo ng mas mahal. Walang ganon, amen. Hindi mo bibigyan ng regalo yung anak mo na may kapalit sa mga magulang. Pag regalo yan. Pag reward yan, kasi may ginawa siya. We are a rewarder. Tayo mga magulang dito, rewarder tayo ng mga anak natin. Kapag, banding naman tayo, kain naman tayo, kasi namimiss mo na sila, nire-reward mo. Amen. Pero pag binigyan mo ng regalo yan, kahit na wala, kahit nga ang matinding pagregalo nga sa anak, yung kagagawa niya ng mali, try mong bigyan ng regalo. Grabe po yun, hindi po niya makakalimutan yun. Because that is the gift. While we are still yet sinners, Christ gave Himself for us. That